what is the appropriate measure? So, aalamin natin kung anong measure yung nararapat na gagamitin sa isang dataset. Mean ba, median, or mode? So, number 1, tingnan nyo yung dataset natin. 82, 85, 88, 90, 85, 87, 86. So, kung mapapansin nyo ay tawag dito, magkakalapit lang yung data, hindi magkakalayo-layo. Kaya, ang best na gagamitin dito ay mean. Yeah. So, tingnan nyo lang, di ba? So, magkakalapit lang naman yung numbers, hindi nagkakalayo. Kaya, mean yung the best job o yung tamang measure. So, next, number 2, 12, 15, 16, 18, 20, 95. So, kung mapapansin nyo, class, meron tayong 95. Sobrang layo dito sa 12, 15, 16, and 20. So, ang tawag dito sa 95 na sobrang laki ay outlier. So, outlier siya. So, ibig sabihin, apektado yung mean kapag mean yung ginamit natin. Kaya, yung appropriate measure number 2, kapag may outlier ay median. Yeah. So, i-compare natin sa number 1. Ang number 1 ay walang outlier kasi magkakalapit lang yung numbers. Compare sa number 2. So, meron tayong outlier na 95. So, sobrang layo. Kaya, median kasi kapag median ang hinahanap natin, hindi naman isasali yung outlier sa pag-solve. So, yung middle lang yung hinanap natin. Kumpara sa mean, i-solve natin lahat. Kasali yung outlier, so apektado talaga. Kaya median kapag may outlier. And the next, sa mode naman, so, kapag categorical yung problem. So, yung pinakamadalas mangyari o yung pinakamarami. So, dito ay red, blue, white, blue, red, blue, black, 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 blue. So, mode yung natin dito kasi naka-category siya by color. And then, yung mode natin dito ay blue. Okay, so yun lang.